Hugo, anong meron sa ngiting yan? Natatawang tanong ni Jan sa kanya habang gamit ang martilyo nito. May date ka mamaya, no? Valentine's Day nga pala ngayon. Kaya pala, ganyan kang gunggong ka. Natawa naman si Hugo habang iniisip ang kasintahan niyang si Angel. Nakaplano na kasi kung saan niya ito dadalhin sa kanilang date mamaya. Kahit nakakapagod ang maghapon sa construction site, basta masilayan niya lang ang babaeng tinatangi ng kanyang puso, naglalaho yon na parang magic. Naningkit ang mga mata ni Hugo. Araw ng mga puso, kaya dapat may ganap kaming dalawa ng girlfriend ko. Napag-usapan na namin ito ni Angel nung isang araw pa, kaya talagang pinaghandaan ko. Diyan lang kami sa may plaza, saka sa may Changi dyan. Ilang linggo ko na itong pinaplano. Hindi na ako makapaghintay. Nagtaas ng isang kilay si Jan at nanliit ang tingin habang nakatingin sa kanya. Sigurado ka ba talaga dyan sa Angel mo? Tumango naman si Hugo, siguradong sigurado talaga. Oo naman, pakiramdam ko, siya na ang aking the one, ang sagot sa aking mga dasal. Ang ibig kong sabihin pare, hindi pa ako nakakaramdam ng ganito. Mabait siya, nakakatawa minsan, matalino, at lahat ng hinahanap ko sa isang babae, nasa kanya na talaga. Isang tuyong tawa ang pinakawalan ni Jan. Sigurado ka ba dyan? I mean pare, kakadate mo lang sa kanya. Ilang buwan bang naging kayo? 3 buwan lang, hindi ba? Okay, mabait, maganda. Pero ibang kutob ko dyan. Parang hindi tatagal sa'yo. Napanguso naman si Hugo. Hindi naman siya ganun. Alam kong nararamdaman ko at alam ko rin ang nararamdaman niya para sa akin. Siguradong sigurado ako na gustong gusto niya rin ako. Hindi naman siguro siya gugugol ng maraming oras sa akin, hindi ba? Pero mukhang hindi kumbinsido si Jan. May mga ganun naman talagang tao. Mahilig magaksiya ng panahon sa mga bagay kahit hindi naman mahalaga. Marami akong kilalang ganyan. Baka naman ginagawa ka lang niyang pangpalipas oras. Kailangan mong mag-ingat dyan kay Angel. Huwag mo masyadong ibigay lahat. Alam ko namang in love ka, Hugo. Pero hindi mo pa nga kilalang girlfriend mo ng lubusan. Paano kung siya pansamantala lang ang tingin sa inyong dalawa? Pagkatapos ikaw ay pangmatagalan naman. Masasaktan ka lang doon. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Hugo at nagsisimulang maging defensive sa mga sinasabi ng kanyang kaibigan. Parang hindi mo naman kasi naiintindihan dyan. Basta kung anong meron sa amin ni Angel, alam kong totoo pare. Nakikipagrelasyon ako nun at alam ko kung anong totoo at kung anong hindi. Kami ni Angel, nag-click na lang kami. Ramdam ko sa puso ko na may patutunguhan kaming dalawa. Parang siya nang gusto kong babaeng makasama hanggang pagtanda. Ngumisi si Jan at umiling. Ay, ewan ko sa'yo. 3 buwan lang kayo tapos umaasa ka na ng forever. Ibang klase ka talaga. Huwag mong sasabihin na hindi kita pinaalalahanan ah. Lagi kitang pinapaalalahanan dahil lagi ka naman ding naloloko. Mabilis kang umasa at magtiwala, Hugo. Hinawakan ni Hugo ang kanyang dibdib. Alam ko ang nararamdaman ko. Hindi naman kasi sa tagal o haba ng panahon para malaman ko na forever ko na si Angel. Handa na ako para dito dyan. Handa na akong pakasalan siya. Na bumuo ng isang buhay kasama siya. Nakikita ko lahat sa kanya. Umiling si Jan na hindi makapaniwala. Baliw ka na pare. Oo, nakakabaliw talagang pag-ibig. Sagot ni Hugo, bakas ang kinang sa kanyang mga mata. Hindi ako naging masigurado sa anumang bagay sa aking buhay. Alam kong handa na ako para dito. At sa tingin ko, ganun din naman siya. Kasi palagi niyang sinasabi sa akin na gusto niya nang bumukod. Napabuntong hininga na lang ang kanyang kaibigan. Sige pare, kung sigurado ka, edi go muna. Basta wag mong sabihin hindi kita binalaan kapag may nangyaring hindi maganda. Muling ngumiti si Hugo at puno ng pag-asa ang puso. Salamat dyan. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman pagsisisihan ang desisyon ko. Kinagabihan, natagpuan na lang ni Hugo ang sarili niya sa tapat ng bahay kung saan nakatira si Angel kasama ang mga magulang nito. Bahagyang bumilis ang tibok ng kanyang puso at muling tinignan ng sarili sa salamin sa malapit na side mirror sa gilid ng kotse. Ang gwapo na, Hugo. Nakangiting sabi ni Hugo sa kanyang sarili. Hindi naman siya kagwapuhan. Alam niya yun sa kanyang sarili. Subalit, nag-ayos pa rin siya para magkaroon ng good impression sa kanyang girlfriend. Kahit construction worker lang, iniipon niya yon bawat sentimo para lang may pang-date silang dalawa ni Angel. Kaya kahit medyo gumastos pa sila, ayos lang sa kanya. Ang ganda mo, babe. Sabi ni Hugo nang sa wakas ay lumabas na ang kanyang nobya.
Mahina siyang tumawa nang pinagmamasdan ng suot ng girlfriend niya. Pakiramdam niya ay naghanda talaga ito para sa date nilang dalawa at na-appreciate niya yon. Pakiramdam ni Hugo ay namumula siya, parang teenager na unang makakaranas ng date. Tumawa si Angel, sabay lakad papunta sa kanya. Salamat, naisipan kong magbihis kasi feel ko marami ring magde-date sa labas ngayon. Nakakahiya naman kung t-shirt at shirt lang ang suot ko, hindi ba? Maya-maya sumakay na rin sila sa tricycle. Masaya talaga siya kapag hawak niya ang kamay ng kanyang girlfriend. Pakiramdam ni Hugo, parang kaya niyang hawakan ng mundo. Habang naglalakad sila sa mataong night market, napansin ni Hugo kung paano nagliliwanag ang mga mata ni Angel sa bawat booth. Excited sa mga pagkain at mga gamit na nadadaanan nila. Mahilig talaga sa mga kung ano-anong gamit ang girlfriend niya at mahilig mamili. Kaya kapag may date sila, talagang pinag-iipunan ni Hugo. Hanggat kaya niya, gusto niya kasing maibigay sa dalaga ang mga gusto nito. Kahit masaid ang kanyang wallet, ayos lang kay Hugo. Maya-maya naglalakad sila sa park. Maya-maya, naglalakad sila sa park. Magkahawak kamay sila sa ilalim ng mga kumikislap na ilaw sa kalye. Ngumiti si Hugo kay Angel nang huminto sila sa isang bench at sabay na umupo. Napasulyap siya sa dalaga. Hinahangaan ang paraan ng pagkakadikit ng kanilang mga daliri. Parang ayaw nang matapos ni Hugo ang sandaling iyon. Napakaganda ng gabing to, sabi ni Hugo, puno ng init ang boses. Hindi ngumiti pabalik si Angel. Parang na-distract ito. Malayo ang tingin at mukhang malalim ang iniisip. May problema ba? Tanong niya rito. Nag-atubili si Angel bago nagsalita. Hugo, sa tingin ko kailangan nating mag-usap tungkol sa ating dalawa. Sa relasyon natin na medyo tumatagal na. Bumilis ang tibok ng puso ni Hugo. Anong ibig mong sabihin? Huminga ito ng malalim at tinitigan siya sa mga mata. Sa tingin ko, hindi tayo para sa isa't isa. Parang may sumapak sa kanyang dibdib. Napakurap si Hugo, hindi sigurado kung tama ang narinig niya. Angel, bakit? 3 buwan na tayong magkasama. Saka okay naman ang lahat, hindi ba? Umiling si Angel at puno ng panghinayang ang mga mata. Kailangan ko ng mas seryoso at future na matatag. Isang tao makakapagbigay sa akin ng mga bagay na hindi ko lang kailangan, kundi mga gusto at mga luho ko na rin. Isa ka lang construction worker, Hugo. Hindi ko nakikita sa iyo ang buhay na kailangan ko. Oo, masaya ka naman kasama. May sense of humor sa binibigay mo ang mga gusto ko. Pero kulang sa akin yun, Hugo. Gusto ko ng isang tao na makakapagbigay sa akin ng seguridad. Isang tao na para bang full package na. Ganon. Kapag ikaw ang pinili ko, pakiramdam ko, para ka lang parcel na piso ang halaga kasi nakuha ko lang sa piso deal. Nakakatawa pero minsan, mahirap mapakinabangan. Kung kanina, parang nararamdaman niyang hawak niya ang mundo. Nang sandaling yun, buhat niya na at bigat na siya. Pero Angel, seryoso ako sa'yo. Marami na tayong pinagdaanan ng magkasama. Mahal kita. Handa na ako para sa'yo. Nagsusumikap naman ako. Nag-iipon. Gusto ko ng future kasama ka. Bakit bigla ka na lang makikipaghiwalay? Kung ano ang kinaamo ng mukha ni Angel, gano'n naman katalas ang mga salita nito para madurog siya. I'm sorry, Hugo. Okay ka naman na boyfriend pero hindi ko talaga kayang patagalin kung anong meron sa ating dalawa. Maghanap ka na lang ng babaeng makokontento sa maibibigay mo. Kasi hindi ako ganun, Hugo. Tila bumagsak ang puso ni Hugo sa mga salita ni Angel. Parang bumaon sa buong sistema niya. Gusto niyang sumigaw, magmakaawa rito na manatili. Pero ang mga mata ng dalaga, nagsasabing tapos na ang lahat sa kanila. Tumayo na ito, hindi na hinintay na sumagot pa siya bago tumalikod. Paalam, Hugo. Ganun lang kasimple, wala na si Angel sa kanyang tabi. Nakaupo lang dun si Hugo. Natutulala pa sa mga nangyari. Nadurog ang puso niya ngunit ang tanging magagawa niya ay panoorin itong lumayo. Dahil kahit desperado si Hugo, ayaw niya namang mamilit pa dito. Subalit nakita na lang niya ang kanyang sarili na gusto itong suyuin. Kinabukasan, nagpunta agad siya sa bahay ng mga ito. Mabigat pa rin ang puso ni Hugo dahil sa biglaang pakikipag-break sa kanya ni Angel. Ngunit hindi siya maaaring umatras ngayon. Nandoon na siya, kailangan niya ng mga sagot.
Tao po! Angel! Tawag niya rito. Lumabas naman si Angel pagkaraan ng ilang minuto. Bakit ka nandito? Hindi ba sabi ko hiwalay na tayo? Hindi, Angel. Magmamakaawa ni Hugo habang basag ang boses. Please, bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon para mapag-usapan natin ang relasyon nating dalawa. Hindi ko kasi maintindihan, kaya kailangan mong ipaintindi sa akin, Angel. Baby. Baby Angel. Bigla namang nangasim ang mukha ng dalaga. Ano ba yan, Hugo? Nakakadiri sa pandinig yung kaka-baby mo. Hindi mo na ako baby. Ayoko nang maging baby mo. Angel naman. Bulalas pa ni Hugo. Parang awa mo na naman. I need an explanation. I need an acceptable reason. Humalukip-kip naman si Angel. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi kasi Papa P. Oh, edi sige. Si Papa H na lang. Stands for Hugo. Pabiro niya pang sabi. Umaasa na mapatawa ang dalaga at sabihin lang nito na biro lang ang lahat. Hugo, tama na. Hindi mo na ako madadaan sa mga biro, pambobola at mga pagpapatawa mo. Seryosong bagay ito para sa akin, ang itigil ng relasyon nating dalawa. Napabuntong hininga si Angel. Tapos na. Tapos na ako sa iyo, Hugo. Please, umalis ka na lang. Lalong lumalim ang sakit sa dibdib niya. Pero bakit? Mahal kita. Itatapon mo na lang bang lahat ng pinagsamahan nating dalawa? Naglapat ang mga labi ni Angel at napabuntong hininga ulit. Dahil hindi sapat. Gusto ko ng boyfriend na mas higit sa'yo. Marami pa akong kailangan, Hugo, na hindi mo maibibigay sa akin. Construction worker ka lang. Isang laborer. Hindi mo kayang tugunan lahat ng gusto kong makuha. Parang gumuho ang mundo ni Hugo. So, yun lang? Gusto mong makipaghiwalay dahil hindi ako mayaman? Sa tingin mo, hindi ako sapat dahil construction worker lang ako at walang pera para sa'yo? Nanlambot saglit ang mga mata ni Angel, ngunit saglit lang. Ayokong maging mahirap. Hugo, ayokong mabuhay ng ganito magpakailanman. Kailangan ko ng lalaking kayang ibigay sa akin ang lahat ng gusto ko. Hindi ang taong nagpupumilit lang na makasurvive at matugunan ang mga basic needs. Tanggapin mo na lang. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Pero mahal kita. Hindi pa ba sapat yun? Isa pa, kapag mahal mong isang tao, magsisikap ka, hindi ba? Bakit hindi mo kayang magtiwala sa akin? Bago pa makasagot si Angel, ay may narinig siyang boses mula sa likuran nito. Hugo, ano na namang ginagawa mo dito? Tanong ng nanay ni Angel at may bahid ng iritasyon ang ekspresyon sa mukha nito. Sabi ng anak ko, tapos na kayong dalawa. Ano pa bang gusto mo? Bakit ginugulo mo ang anak ko? Humarap si Hugo sa nanay ni Angel kahit alam naman niyang palagi lang siyang binabara ng ginang. Gusto ko lang pong makausap si Angel. Mahal ko po siya. Hindi po ako handang sumuko sa kanya, Mommy. Tumigas ang ekspresyon ng ina ni Angel. Mommy ka dyan. Hindi mo talaga maintindihan, ano? Tapos na siya sa'yo at oras na para tanggapin mo yon. Mabuti na lang dahil kahit kailan, hindi kita nagustuhan para sa anak ko. Wala ka namang maibibigay na magandang buhay para sa anak ko. Isa kang construction worker. Hindi naman ako papayag na isang tulad mo lang ang makatuluyan ng anak ko. Eh, ang ganda-ganda nitong si Angel. Oo nga po. Pagsang-ayon ni Hugo rito. Maganda naman po talaga si Angel, kaya nga po patay na patay po ako. Maganda ho siya. Gwapo naman ako. Bagay lang po kami ni Angel. Hindi kayo bagay. Giit pa ng nanay ni Angel. At anong gwapo? Sang banda ba? Parang wala akong nakikitang maganda sa yung lalaki ka. Ngumuso naman si Hugo. Hindi mo naman po talaga makikita. Kahit si Angel nga ho, hindi pa ho nakikita. May parte naman hong maganda sa akin. Yung puso ko po, saka yung puwet ko. Mas makinis pa ho to sa mukha nyo. Promise. Muntik na siyang mahampas ng nanay ni Angel ng walis tingting. Gusto niya lang namang patawanin ang ginang. Palagi kasing mainit ang dugo sa kanya makita pa lang siya. Nadurog ang puso ni Hugo. Pero mahal ko po siya. Ibibigay ko po sa kanyang lahat. Gagawin ko po ang lahat para mapasaya lang siya. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ng nanay ni Angel. At ano ba talagang ibibigay mo sa kanya?
Hirap at pawis? Tumigil ka na. Nararapat para sa ibang lalaki ang anak ko. Kumalabog ang dibdib ni Hugo. Ano pong ibig mong sabihin? May iba na po ba si Angel? Si Angel ang sumagot para sa kanya. Oo, meron na, kaya tigilan mo na to. May nakilala kong lalaking kayang magbigay sa akin ng buhay na gusto ko. Ayaw na kitang makasama. Kailangan ko ng lalaking may pera. Isang taong makakapag-provide ng mga minimithi ko. Wala ka naman nun at hindi kailanman magkakaroon, kaya hindi ko na inaasahan pa. Pakiramdam ni Hugo, natanggal ang hangin sa kanya. So, gusto mo ng mayaman? Ganun na lang? Tumango si Angel. Oo, ganun ang gusto ko. Isang mayaman na maaaring maging asawa ko na kayang ibigay sa akin ang buhay na nararapat para sa akin. Sorry Hugo, pero tapos na talaga tayo. Huwag mo nang ipilit ang sarili mo sa akin. Naninikip ang dibdib ni Hugo. Tumalikod na siya para maglakad palayo. Saktong pagdating niya sa gate, narinig niya ang tunog ng sasakyan na paparating. Napasulyap siya roon at mas lalo lang siyang nasaktan sa nakita niya. Isang makintab na sasakyan ang huminto sa harap ng bahay. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaki na may hawak na malaking bouquet ng red roses. Naglakad ito patungo sa front door ng bahay na may kumpiyansa ng ngiti sa mukha. Jason, halika rito. Pasok ka. Magiliw na sabi ng nanay ni Angel. Ngiting-ngiti naman ang dati niyang nobya. Para sa akin to, ang sweet mo talaga. Pakiramdam ni Hugo ay muling nadurog ang kanyang puso habang siya ay nakatayo doon. Nakatayo lang siya roon sa bakuran, nanginginig ang mga kamay habang pinagmamasdan ang pangyayari. Muling nag-replay sa kanyang isipan ang mga sinabi ni Angel at nakaramdam siya ng matinding kirot sa kanyang dibdib. Wala na talaga ang dalaga sa kanyang buhay. Sa huling pagtingin kay Angel at sa lalaki sa pintuan, tumalikod si Hugo. Ramdam niya ang bigat ng puso niya sa bawat hakbang. Sinubukan niya. Minahal niya ito sa lahat ng mayroon siya. Ngunit hindi pa rin pala sapat at kahit masakit, kailangan niyang tanggapin yun ngayon. Pare, ano ba? Idadaan mo na lang ba sa inumang lahat? Tanong ni Jan sa kanya. Isang mahabang lagok sa bote ang ginawa ni Hugo at pinunasan ng bibig. Parang nasusunog ang kanyang lalamunan, ngunit hindi na yun mahalaga. Hindi rin naman kayang alisin ng alak ang sakit na kanyang nararamdaman. Hindi ko alam dyan, sambit ni Hugo at puno ng emosyon ng boses. Basta, si Angel, binigay ko sa kanyang lahat. Minahal ko siya ng sobra. Para saan? Pupunta lang pala sa wala. Para lang akong duming itinabi niya. Ang sakit pare. Napailing naman si Jan. Anong sinabi ko sa'yo? Hindi ba't sinabi ko na huwag ibigay ang lahat? Sinasabi ko na nga ba, hindi kayo magtatagal ng babae na yon. Isang mapait na tawa ang pinakawala ni Hugo. Pinagpalit ako sa mas mayamang lalaki. Gusto niya daw yung makakapagbigay ng mga luho niya. Ayaw niya sa akin dahil construction worker lang naman daw ako. Bakit? Kaya ko naman siyang buhayin at ang mga anak namin kahit na construction worker lang ako ah. Lumambot ang mukha ni Jan. Alam ko pare, pero ganun talaga. May mga babaeng hindi kayang makontento. Alam kong masakit pero wag mong hayaang gawin niya to sa'yo. Wag mong isipin na ikaw ang problema dahil siya ang pinaka-problema sa inyong dalawa. Hindi ko lang gets. Reklamo pa ni Hugo. Sabi niya hindi raw ako sapat. Tinawag niya pa akong mahirap na para bang hindi akong gumagastos palagi kapag may mga date kami. Na para bang bawat inungot niya sa akin hindi ko binili. Ano bang tingin niya sa relasyon namin? Joke lang? Iniinsulto niya ako dyan. Gusto ko lang naman siyang pasayahin. At ngayon pakiramdam ko wala lang pala ako sa kanya. Tama ka. Ginawa niya lang yata akong pampalipas oras. Napabuntong hininga si Jan at tinapik ang kanyang likod. Sa susunod, huwag mo na lang sigurong ibigay ng labis ang sarili mo sa taong hindi ka naman pinapahalagahan. Hindi si Angel ang para sa'yo. At baka kailangan mo lang mag-focus sa sarili mo. Tinitigan ni Hugo ang kanyang inumin. Hindi ko alam dyan. Mahirap naman kasing mag-move on agad. Mahirap, pero utang na loob. Huwag ka nang maghahabol. Sabi pa ni Jan sa kanya. Magtiwala ka sa akin. Makakahanap ka pa ng iba. Isang babaeng mamahalin ka kung sino ka. Hindi sa dami ng kinikita mo o trabaho na mayroon ka. Pagkatapos ng pag-uusap nila ni Jan, tinitigan ni Hugo ang kanyang cellphone.
Iniisip niyang baka biglang mag-message si Angel pero wala pa rin talaga. At mukhang hindi na rin talaga ito makikipag-usap sa kanya kahit kailan. Kaya habang tulog na si Jan at medyo tipsy pa si Hugo dahil sa iniinom na alak, napagtripan niyang mag-download ng isang dating app. Ano ba tong ginagawa ko? Pagkausap ni Hugo sa sarili. May ibang babae ba talaga para sa akin? Maya-maya'y may nakakuha ng pansin ni Hugo. Isang profile picture, isang larawan sa beach at nandoon ang isang babaeng nakatayo habang nakatalikod sa kamera. Dinadala ng hangin ang maikli nitong buhok. Maputi at makinis din ang likod. Hindi niya makitang mukha nito, ngunit ang anggulo, ang paraan ng pagdadala sa sarili, sapat na upang umusbong ang kanyang interes. Nangingiting sabi ni Hugo. Maya-maya'y nagpalitan na sila ng mensahe. Ngumiti si Hugo kahit papaano ay nakahanap ng kanyang paglilibangan. Bahagya siyang nare-relax habang kausap ang babaeng nakilala niya sa dating app. Nagpatuloy sila sa pagchat-chat ng pabalik-balik at hindi nagtagal, nagpalitan sila ng mga numero. Namalaya niya na lang na nag-uusap na sila sa cellphone. Anong pangalan mo? Tanong ng dalaga sa kanya. Napangiti naman si Hugo. Ako, Hugo ang pangalan ko. Hugo? Tumawa ang dalaga sa kabilang linya. Pangalan niya ng aso sa amin. Okay lang, para kaya kitang bantayan pati ng puso mo. Nakangiting sabi ni Hugo. Humagikik naman ito kahit na medyo corny ang kanyang banat. Ako naman si Peewee. Pakilala ng dalaga. Nabingi naman agad si Hugo. Ano? Wiwi? As in, ihe? Mabilis namang sumagot si Peewee at nilinaw ang sinabi nito. Hindi, Peewee ang sabi ko, hindi Wiwi. Natawa na lang si Hugo. Akala niya pa naman, Wiwi na ang pangalan ni Peewee. Kung nagkataon, mukhang hindi pa yata mahal ng mga magulang ang dalaga para pangalanan ng ganoon. Parang lasing ang boses mo, sabi ni Peewee pagkaraan ng ilang sandali. Humalakak si Hugo kahit ng kanyang mga salita ay medyo palpak. Medyo nakainom lang kasama ng kaibigan ko. Medyo may pinagdaraanan lang. Ano namang pinagdaraanan mo? Tanong pa sa kanya ng dalaga. Hindi naman masyadong seryoso. Mahabang kwento pero habang kausap kita, gumagaan ang loob ko, Peewee. Sabi ni Hugo at napahiga sa tabi ng kanyang kaibigan. Tumawa si Peewee ng mahina. Ituturing ko yan bilang compliment. Mas pagandahin ang araw ng isang tao. Saka magaan ka rin namang kausap. Unti-unting lumuwag sa pakiramdam ang dibdib ni Hugo. Unti-unting lumalayo ang kanyang mga iniisip kay Angel. Bahagya siyang nagkaroon ng panandaliang aliw ng dahil kay Peewee. Ang hindi niya alam, doon na magsisimula ang napaka-cute na love story nilang dalawa. Subalit kinabukasan, hindi na rin talaga yon naaalala ni Hugo. Dahil sa hangover, nawala na sa isip niyang may Peewee siya na kinausap noong gabi. Hindi na rin naman ito muling tumawag pa, kaya nawala na rin talaga sa isip niya. Hugo, ano na? Kamusta ka na ba? Tanong ng kanyang Tito Lando. Kararating lang ng Tito Lando niya galing sa probinsya para dumalo sa graduation ng anak nito sa Maynila. Makikituloy muna ito sa kanya para makatipid sa pera. Hugo, kamusta ka na? Tanong pa ng kanyang tiyuhin nang makatagal na ito sa tinutuluyan niya. Ano na bang yung mga plano sa buhay? Bata ka pa pero napapansin kong tahimik ka. Parang palaging malalim ang iniisip. Balita ko kayo dyan, single ka na ulit. Nagtatrabaho lang sa construction site. Hindi naman masamang trabaho ang pagiging construction worker. Ngunit ito ba talaga ang gusto mong gawin sa natitirang bahagi ng buhay mo? Lumingon si Hugo sa kanyang tiyuhin at napakunot noon na lang. Hindi ko po alam, Tito. Ang hirap mag-isip ng future. Mag-isa lang din naman po kasi ako sa buhay. Kaya parang hindi po nakakamotivate na maghangad ng mas malaki pa po kaysa sa ginagawa ko po ngayon. Saglit siyang pinag-aralan ni Tito Lando bago muling nagsalita. Wala namang masamang maghangad ng malaking bagay lalo na kung para naman sa sarili mo. Siguro dapat mo ulit isaalang-alang ang pag-aaral. Bakit hindi mo subukang pumasok sa kolehiyo? Alam kong hindi ka masyadong mahilig mag-aral. Pero naniniwala pa rin ako na susi yun para magkaroon ka ng mas magandang buhay. Umiling si Hugo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi po ako sanay mag-aral. Yung elementary at high school po, bahagya na nga lang po ako nakatapos. Hindi po ako magaling sa school dati.
hindi ko po iniisip na magtatagal ako. At sa totoo lang, hindi ko po makita kung paano po ako matutulungan ng paaralan. Kasi nga po, hindi naman po pare-pareho ang lahat ng tao. Maaring magtagumpay po ang iba at maaring naman pong hindi ang iba. Ang gusto ko na lang po, magtrabaho saka makapag-ipon. Sumandal si Tito Lando sa upuan. Mali ka, Hugo. Malaking bagay ang pag-aaral. Yan ang sinasabi ko sa mga anak namin ng tiyahin mo. Dahil kung mag-aaral ka, para mo na rin binibigyan ng kayamanan ng sarili mo. Kung gusto mong magkaroon ng pamilya balang araw, kung gusto mong bumuo ng isang buhay kasama ang isang babae, kailangan mong magkaroon ng higit pang maibibigay sa kanya. Ang isang babae, hindi mananatili sa'yo dahil lang sa maaari kang magtayo ng bahay o magdala ng mabibigat na kargada. Kailangan nila ng higit pa riyan. Kailangan nila ng seguridad, katatagan. At yon ay may kasamang kaalaman, may mga kasanayan, na may karera na nagbibigay sa'yo ng paraan upang pangalagaan sila. Bigla niyang naisip si Angel. Dahil sa sinabi ng kanyang tito, parang ang hirap nga namang sisihin ang dati niyang girlfriend. May pagkukulang din naman siya. Isa pa, kahit na puro masasakit ang mga salitang natanggap niya mula sa nanay ni Angel, hindi niya maikakailang may punto talaga ito. Baka kung siya rin ay isang magulang, mas maghahangad siya ng isang lalaking kayang ibigay lahat para sa kanyang anak. Nadurog ang puso ni Hugo sa sinabi ng kanyang tiyuhin. Kaya naman po pala ako iniwan ng dati kong girlfriend. Nakahanap siya ng taong may higit pa sa kaya kong ibigay sa kanya. Pinagpalit pa ako ni Angel sa lalaking mas mayaman at mas successful. Lahat ng hindi ako. Mataimtim na tumango si Tito Lando. Iyan ang sinasabi ko. Sa panahon ngayon, kung wala kang pera, talo ka talaga. Kung wala kang pera, mas malupit sa iyong mundo. Ako naman sa tiyahin mo, pareho naman kasi kaming mahirap. Tapos mga bata pa lang, magkakilala na talaga kami. Wala kaming mga narating. Kaya sa mga anak na lang namin, binubuhos ang lahat. Kahit mga magsasaka lang kami sa asyenda, talagang gapang makapagtapos lang sila ng pag-aaral. Maaaring hindi ko sila mabigyan ng marami sa mga material na bagay. Pero gusto ko silang mabuhay sa mundong may dunong. Para hindi gaya niyan, natatapakan lang sila ng kung sino dahil nga hindi malayo ang narating. Ang isang mabuting lalaki, isang mabuting asawa, dapat na matustusan ang kanyang pamilya. At yon ang ibibigay sa iyo ng pag-aaral. Bata ka pa naman, kaya bumalik ka. Pag-aralin mo ang sarili mo. Alam kong kaya mo yan. Napabuntong hininga si Hugo. Nag-aalangan pa rin kung gagawin niya ang payo ng kanyang tiyuhin. Takot na takot kasi siya sa school. Kapag may recitation sa school, kulang na lang maihisa siya shorts. May karanasan na kasi siya nung elementary at dahil doon ay napagtawanan siya ng kanyang mga kaklase. Hindi ko po alam, tito. Paano po kung mabigo lang ako? Paano kung hindi ko po kayanin ang pressure ng school? Hindi po talaga ako magaling sa pag-aaral. Natatakot po ako na baka mag-aksaya lang po ako ng pera at panahon. Pag-amin ni Hugo sa mga bagay na bumabagabag sa kanya. Malumanay nang umiti si Tito Lando. Ipinatong ang isang kamay sa kanyang balikat. Okay lang na matakot. Pero hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Kailangan mong gawin ang hakbang na yun, Hugo. Kailangan mo magtiwala na kakayanin mo. Wala naman kasing madali sa mundong to. Lahat kinatatakutan. Lahat pinaghihirapan. Bahagyang napayoko si Hugo. Bumaon sa kanya ang mga salita ng kanyang tiyuhin na pumukaw sa kaloob-looban niya. May bahagi sa kanya na gustong paniwalaan iyon. Gustong subukang mapabuti ang buhay, ngunit pinipigilan pa rin siya ng takot at pagkabigo. Maya-maya'y pinag-uusapan naman nila ang tungkol sa trabaho. Wala na silang trabaho ni Jan sa susunod na buwan sa construction, kaya baka maghanap na sila ng ibang trabaho. Doon ka na lang sa asyenda. Kayo ng kaibigan mo. Palaging kulang ang mga tauhan doon, saka ang mga magsasaka. Mungkahi ni Tito Lando. Kasi nga, yung iba, tumitigil na kapag nakapagpatapos na ng mga anak. Ayaw lang namin tumigil mag-asawa kasi malaki ang utang na loob namin sa may-ari ng hasyenda. Doon na lang kayo. Libre pa ang tirahan at pagkain. Probinsya rin kaya wala kayong masyadong gagastusin. Nahikayat agad si Hugo sa alok ng kanyang tiyuhin. Kaya natagpuan na lang ni Hugo ang sarili na nasa hasyenda kasama ang kaibigan niyang si Jan. Pareho silang naging mga magsasaka roon. Hindi na rin masama dahil magandang magpasahod ang may-ari. Siguradong tatagal sila roon ni Jan.
Lumipas ang mga buwan mula nang dumating si Hugo sa hasyenda. Naging maayos naman at walang kahit na anong reklamo bukod sa nakakapagod. Natuto pa nga siyang mga bayo dahil sa amo niya. Mabait kasi ang mga amo nila, dahilan kung bakit nananatili pa rin na nagtatrabaho ang kanyang tiyo at tiya sa hasyenda na yon. Kahit pa nakatapos na ang mga anak nito. Nang gabing yon, pagkatapos ng mahabang araw sa hasyenda, natagpuan ni Hugo ang kanyang sarili sa kanyang maliit na silid habang nakaupo sa kanyang kama. Habang nag-check ng cellphone, may nakita siyang isang tawag, isang buwan ang nakakalipas. May hindi pamilyar na number sa kanyang contacts. Kanino namang number to? Tanong niya na para bang sasagot ang cellphone niya. Dala ng kuryosidad, tinawagan niya ang number na yon. 2 beses tumunog ang linya bago sumagot ang isang boses. Medyo matalas pa nga, ngunit malinaw naman. Hello? May bahid ng iritasyon ang boses ng babae. Sino ba to? Gabing-gabi na tumatawag ka pa? Saglit na nag-alinlangan si Hugo, hindi sigurado kung paano ipapaliwanag. Hay, pasensya na sa abala sa'yo. Tinignan ko ang phone ko at nandito ang number mo. Hindi ko alam kung paano to na-save kaya tinawagan kita. Alam mo ba kung bakit nasa akin ang contact number mo, miss? Saglit na huminto sa kabilang linya bago sumagot ang babae at mas malakas na ang boses nito. Para tuloy mababasag na ang kanyang eardrums. Parang dragon ang kausap niya at kulang na lang lumabas sa cellphone niya ang apoy na ibinubuga nito. Bakit mo sa akin tinatanong? Baliw ka ba? Cellphone mo yan. Alangan namang nag-teleport ako pamunta dyan para isave ang number ko sa'yo. Naggugulo ka lang siguro, no? Punong-puno ng iritasyon na sabi nito. Hindi ko naman gustong manggulo. Nauutal na sabi ni Hugo. Kakakita ko lang ng number mo at hindi ko talaga maalala kung bakit ito nakasave sa cellphone ko. Alam ko naman kasi sa sarili ko na hindi ako basta-bastang nagbibigay ng number kung kan-kanino. Hindi ako sigurado kung paano ito napunta dito. Kaya nagbabaka sakali lang naman ako na alam mo. Bakit mainit ang ulo mo? Nagtatanong lang naman ako. Hindi naman ako nangangagat. Nagkaroon ng panandali ang katahimikan at muling nagsalita ang babae. I swear, kung isa ka lang na lalaki na nagtatangkang manggulo sa akin, tatapusin ko ng tawag na to. Bumilis ang tibok ng puso ni Hugo. Hindi siya sigurado kung anong sasabihin. Sinabihan siya ng kanyang instinct na humingi ng tawad at ibaba ng tawag na yon. Ngunit may nagpatigil sa kanya. Tumikhim siya kahit medyo nahihiya na. Wait, sandali lang. Gusto pa kitang makausap. Ang ganda ng boses mo. Kahit para kang dragon, napansin kong magandang boses mo. Medyo sweet. Gusto ko magpatuloy ka sa pagsasalita mo kung okay lang. Wala din kasi ako magawa't hindi pa ako inaantok. Nagkaroon muli ng mahabang paghinto. Maya-maya muli na itong nagsalita, medyo mahinahon ang boses. Asus, nambobola ka lang eh. Pasensya na kanina, nasigawan kita. Naiinis lang kasi ako sa ex-boyfriend kong mukhang pera. Nanggugulo na naman. Pero, teka nga lang, resolbahin natin bakit nasa yung number ko. Napangiti si Hugo, medyo gumaan ang pakiramdam. Ayos lang, sobrang random din naman kasi ng pagtawag ko. Ako nga pala si Hugo. Hugo? Pangalan ng aso namin? Sandali, parang natatandaan kita. Pero ako nga pala si Peewee. Sagot ng babae pagkaraan ng ilang sandali. Bahagyang nalinawan si Hugo. Peewee, pamilyar din sa akin ang pangalan mo. Oo, ikaw yun. Yung akala ko, Wiwi ang pangalan. Nakilala kita sa dating app. Medyo lasing pa nga ako nun kaya siguro hindi kita matandaan. Hindi ko masyadong maalala pero nasave ko ang number mo nang walang pangalan. Marahang tumawa si Peewee at naririnig ni Hugo ang init sa boses nito ngayon. So, resulta yata ako ng drunken mistake mo Pasensya ka na talaga. Mabilis na sabi ni Hugo kahit hindi niya maiwasang matawa sa nangyari. Hindi ko sinasadya yon. Broken hearted din kasi ako nung araw na yon. Kaya naglasing na lang kami ng kaibigan kong si John. Mahinang tumawa si Peewee. Broken hearted ka rin pala katulad ko, Hugo. Sa tingin ko, naghanap lang tayo pareho ng aliw nun dahil pareho tayong mga bigo ang puso. Pero ngayong nag-uusap na tayo, hindi naman pala masama kung tutuusin. Napangiti si Hugo. Oo nga, mukhang hindi naman masama na mag-usap tayo ng ganito, Peewee.
Habang lumalalim ang gabi, nagpatuloy sila sa pag-uusap. Mas madaling dumaloy ang pag-uusap at natagpuan ni Hugo ang kanyang sarili na tumatawa kasama si Peewee. Patuloy pa nilang kinikilala ang isa't isa. Pareho silang nahuli sa kakaibang pangyayari. Ngunit sa paglipas ng mga oras, wala sa kanila ang mga pag-aalinlangan. Hindi nila alam na ang isang random na tawag ay magiging simula ng isang bagay na hindi inaasahan. Isang bagay na parehong matamis at makabuluhan. Isang bagay na magpapabago sa buhay ni Hugo sa mga paraang hindi niya inakala. Ang mga araw ay naging mga linggo habang patuloy na nag-uusap sina Hugo at Peewee. Ang kanilang mga pag-uusap ay madaling dumaloy na parang ilang taon na silang magkakilala. Nag-uusap sila tungkol sa lahat, kahit mga simple at mga mababaw na kwento, pinag-uusapan nilang dalawa ni Peewee. Tuwing gabi nilang ginagawa ang pag-uusap pagkatapos ng trabaho, na kahit na si Jan nakasama niya sa silid, naririndi na sa kanya. Kaya kapag nakikipagtawanan si Hugo, lumalabas pa siya. Ang kinakatakot niya lang, baka makipag-video call ito. Poging picture kasi ang nilagay niyang profile picture sa dating app. Hindi niya na mabawi dahil natutuwa siya kapag sinasabihan ni Peewee na gwapo. Mabuti na lang, hindi humihiling ng video call si Peewee. Kontento na rin ito sa chat at tawag lang, "Peewee, aswang ka ba?" Tanong ni Hugo sa dalaga habang katawagan ito. Nahimigan niya naman ang gulat sa boses nito. "Aha? Anong aswang? Mukha ba akong aswang?" "Oo, sige. Bakit?" Ngiti-ngiti naman si Hugo. "Kasi kung sakaling maging tayo, uwiling akong magpalapa sa'yo." Natawa naman si Peewee. "Alam mo, kung ikaw ay tubig, gusto ko na lang na maging baso para mapaliguan kita." Kumunot naman ang noo ni Hugo. "Aha, bakit naman ganyan? Sa tingin mo ba mabaho ako? Naliligo naman ako araw-araw. Anyway, yung feelings ko sa'yo, parang utot. Hindi ko kasi kayang pigilan." Bumungis-ngis naman si Peewee. "Alam mo, para kang aso na kailangan ng anti-rabies. Kasi masyado ka nang nauulol sa akin." Napakagatlabi na lang si Hugo. Pabaho ng pabaho ang mga pick-up line nila, pero mas lalo lang nadadagdagan ang kilig niya. Pati sa dalaga, ramdam niyang ganoon din ito. Oo nga pala, Peewee," sabi ni Hugo na nais ibahin ang usapan. "Pwede bang magtanong ako sa'yo?" "Syempre naman," sagot ni Peewee sa kanya. "Ano sa palagay mo ang mga propesyon ng mga tao? Ibig kong sabihin, mahalaga ba sa'yo kung anong ginagawa ng isang tao para sa ikabubuhay niya?" Tanong ni Hugo, sinusubukang panatilihing kaswal ang kanyang boses, kahit na medyo bumilis ang tibok ng kanyang puso. Tumigil sandali si Peewee pero maya-maya'y muli ring nagsalita. "Sa tingin ko, mahalaga na maayos ang buhay ng isang tao, na kung may pagkakataon sila, pagandahin nilang buhay nila. May mga pagkakataong hindi dapat makontento kasi nagbabago ang mundo, kaya kailangang sumabay sa pagbabago. Ibig kong sabihin, basta kung saan sila masaya at mas mapapanatag, dapat yun ang piliin nila. Pero syempre, mahihirapan maging panatag kung marami silang maririnig sa paligid nila. Ikaw, Hugo, ano nga palang trabaho mo?" "Oo nga pala, no? Hindi pa natin na itatanong ang mga trabaho natin sa isa't isa." Naninikip ang dibdib ni Hugo. Hindi niya alam kung papaano niya sasabihin sa dalaga ang buhay na mayroon siya. Ginugol niya ang mga nakaraang linggo sa pagbabahagi ng maliit na piraso ng kanyang buhay. Ngunit ibang pakiramdam ng tanong na iyon. Hindi niya sigurado kung paano ipapaliwanag na isa lang siyang simpleng magsasaka ngayon. Isang tao lamang na nagtatrabaho sa hasyenda. Ginagawa ang kailangan upang mabuhay. Idagdag pa na naaalala niya ang kanyang nakaraan. Ang dating kasintahan, ang iniwan siya para sa isang lalaking may pera at katayuan. Kaya pinapangunahan na siya ng takot. Ayaw niyang isipin siya ni Peewee bilang isa lang mahirap na tao na walang maibibigay. At hindi niya alam kung bakit kasinungalingan na lang ang lumabas sa kanyang bibig. "Ako ay isang hasyendero, Peewee." Parang nakabitin sa hangin ang mga binitiwan niyang salita at naramdaman ni Hugo ang tensyon sa kanyang dibdib. Hindi niya sinasadyang magsinungaling, ngunit may isang bagay sa kanya na nagtulak para sabihin iyon. At mas lalo siyang nabigo nang marinig na puno ng pagkamangha ang boses ni Peewee mula sa kabilang linya. "Hasyendero? Wow! Ang yaman pala ng kausap ko."
So, nagmamayari ka ng hasyenda? Hindi ako makapaniwalang hasyendero ang makakausap ko sa dating app. Gulong-gulo ang isip ni Hugo habang sinusubukan niyang bawiin pa ang kanyang mga sinabi. Gusto niyang isipin nito na mahalaga siya, isang taong maaaring mag-alok sa dalaga ng buhay na gusto rin ng ibang babae. Kaya nagpatuloy si Hugo sa kasinungalingan niyang iyon. Yeah, in charge ako sa lahat dito sa hasyenda namin. Meron ako mga taong nagtatrabaho para sa akin. Sinasabi ko sa kanila kung anong gagawin at inaasikaso nilang mga bagay para sa akin. Maging ang mga kabayo. Inutusan ko lang silang dalhin ang aking kabayo tuwing kailangan ko at gusto ko ng mga bayo sa buong hasyenda. Bakas pa rin sa boses ni Peewee ang pagkamangha. Grabe, nakakalula palang kayamanan mo, Hugo. Hindi ko maisip kung anong pakiramdam na maging hasyendero na tulad mo. Hindi naman kasi ako mayaman. Amo ko lang ang mayaman. Matapos ang ilang segundong katahimikan, muling nagsalita si Peewee. Medyo mahina ang tono, halos nag-aalangan pa. Isa lang akong katulong, Hugo. Walang masyadong espesyal sa akin. Hindi ko alam kung ang isang tulad mo ay magkakagusto sa isang tulad ko. Nadurog ang puso ni Hugo. Nararamdaman niya ang insecurity nito kahit na magkausap lang sila sa cellphone. Hindi naman ito kailangan mag-alala dahil hindi naman talaga siya mayaman. Peewee, sabi niya, matatag at sincere ang boses. Gusto pa rin kita kahit kasambahay ka. Wala namang magbabago sa ating dalawa at sa pakikitungo ko sa'yo. Hindi ako naghahanap ng taong may pera o katayuan. Naghahanap lang ako ng taong makakasama ko at ikaw yun. Sandaling natahimik si Peewee pero muling nagsalita. Talaga? Wala kang pakialam kahit isa lang akong kasambahay? Wala, saka marangal namang trabaho ang pagiging kasambahay. Sabi ni Hugo, naramdam ang bigat ng kanyang mga sinabi. Wala akong pakialam sa trabaho mo, Peewee. Ang mahalaga ay kung sino ka bilang tao. Kahanga-hanga ka na para sa akin. Gusto kitang makilala ng higit pa. Ano man ang mangyari. Isang mahinang tawa ang pinakawalan ni Peewee na talaga namang nakakaaliw ang tunog sa pandinig ni Hugo. Nakakainis ang pagiging sweet mo. Nahihirapan akong hindi kiligin. Pero gusto rin kita, Hugo. Ngumiti si Hugo at nakaramdam siya ng ginhawa. Sa sandaling yon, lahat ng mga takot na mayroon siya tungkol sa kanyang nakaraan at ang kanyang katayuan ay natunaw. Hindi mahalaga kung sino siya o kung anong ginagawa niya para sa ikabubuhay. Ang mahalaga ay ang koneksyon na kanilang ibinahagi. At sa unang pagkakataon, hinayaan niya ang kanyang sarili na maniwala sa posibilidad na baka mayroon silang patutunguhan ni Peewee. Darating daw ang fiancé ng senyorito. Kasama raw ang mga guards at 2 maid. Rinig niyang sabi ng kanyang Tito Lando. Kumunot ang noo ni Hugo. Fiancé ho, Tito Lando? Hindi ho ba wala namang nobya si Senyorito Raven? Tumango naman ito. Wala nga pero pinagkasundo. Ganyan kasi ang mayayaman. Kailangan sa mayaman din mapunta para mas lalong dumami ang pera at mga kayamanan. Hindi na lang masyadong inisip yun ni Hugo. Masyado siyang masaya sa mga late night talks nila ni Peewee para makialam pa sa buhay ng mga amo niya. Pakiramdam ni Hugo ay umiibig na talaga siya. Malakas na ang tama niya kay Peewee. Hindi lang basta paghanga ang kanyang nadarama. Sa kabila ng distansya naghihiwalay sa kanila, parang hindi niya yon nakitang hadlang. Halos hindi na maalala ni Hugo kung ano ang buhay bago sila magsimulang mag-usap. Parang naging bahagi sila ng mundo ng isa't isa. Peewee, yung gamit ko, nasa na? Hindi ba sabi ko ikaw maghawak nun? Naiiritang sabi ng fiancé ng boss ni Hugo. Pero ang nagpalingon sa kanya ay ang binanggit nitong pangalan. Peewee? Iniisip niya na baka coincidence lang na kapangalan ng katawagan niyang si Peewee ang tinatawag nito. At umaasa siyang magandang Peewee ang makita niya. Subalit, iba ang nakita ni Hugo. Pasensya na ma'am, nawala po sa isip ko. Sabi ng maliit na babaeng tinawag nitong Peewee. Hindi na niya muling nilingon pa si Peewee na kasama ng fiancé ng amo niya. Wala namang espesyal sa dalaga. Imposibleng ito ang Peewee na kausap niya. Ang alam ni Hugo na Peewee, matangkad, maganda at sweet magsalita. Ang Peewee na nasa hasyenda ng araw na yon, pangit ang boses, maliit at hindi kagandahan. Imposible, hindi yun si Peewee. Pero ang common pala ng pangalang Peewee ah. Nagtataka niyang tanong habang inaayos ang mga pananim.
Bigla na lang pinasirit ni Jan ang tubig sa kanya. Piwi na naman. Umaga, tanghali, hapon, piwi ka ng piwi. Naririndi na talaga ako. Lintik na pare. Parang mas okay ka pa ng kay Angel, pero dito kay Piwi, nahuhumaling ka na. Natawa naman si Hugo. Sino ba namang hindi mahuhumaling sa kanya? Pakiramdam ko hindi lang siya maganda. May sense siyang kausap at malawak ang pananaw sa buhay. Kahit hindi pa kami nagkikita, sapat na sa akin na kausap siya palagi at mas makilala siya sa mga salita niya. Nang matapos ang trabaho, naglakad na si Hugo pabalik sa kubo na tinutuluyan nila ni Jan. Nakasalubong niyang fiancé ng amo niya, kasama ang kasambahay nito na may pangalang Piwi. Magandang hapon po, Senyorita. Magalang na bati ni Hugo kay Senyorita Veron. Tumaas lang ang mga kilay nito at umiwas ng tingin, tila walang pakialam sa mga taong mas mababa kaysa rito. Lumakad lang ang mga ito at sinundan naman agad ito ni Piwi. Yun nga lang, biglang natisod sa malaking bato ang dalaga. Dahil nasa isip lang ni Hugo na matulungan ito, mabilis niya itong nasalo mula sa likod. Yun nga lang, nahawakan niya ng buong buo ang mga dibdib nito na parang pandesal. Hala, sorry! Bulalas ni Hugo at mabilis itong binitiwan. Natigilan si Piwi at nanlaki ang mga mata sa gulat. Pagkatapos ay nagngangalit na tumingin sa kanya. Ano bang problema mo? Bakit hinawakan mong ang monay ko, ha? Bastos ka! Monay? Pandesal lang yan. Saka huwag ka mag-alala. Parang wala rin naman ako naramdaman. Sabi ni Hugo na parang ganun lang kadali mareresolba ang problema nila. Halos maiyak na si Piwi habang nakatingin sa kanya at wala nang pakialam kahit maiwan ang sariling amo. Hinawakan mo na nga. Nilait mo pa. Grabe ka na sa dibdib ko, ha? Makalait ka. Akala mo naman kung sinong gwapo. Ang pangit-pangit mo naman. Nagsalita naman ng maganda. Medyo naiinis na si Hugo, kaya pinatulan niya na ang mga sinasabi ng dalaga. Saka hindi kita binastos. Tinulungan lang kita kasi nakita ko madadapa ka na. Kung hindi kita nasalo, baka bumagsak ka na dyan sa parangan. Mas mabuti pag sa parangan kaysa sayo. Mataas ang boses ni Piwi at kitang-kita ang galit sa bawat salita. Bastos ka? Wag na ulit talapit sa akin kahit kailan. Isang lapit mo pa. Sasapakin na talaga kita. Hindi nga sabi ako bastos. Tinulungan lang kita. Giit pa ni Hugo pero ayaw talagang maniwala ni Piwi. Kung nahawakan ko yung mga pandesal mo, mga monay mo, sorry na. Doon lang naman kasi ako napahawak kasi maliit kang tao. May isip ko ba na hawakan ka sa tama kung makikita kong malapit ka ng madapa? Nakita ko lahat. Nakita ko ang mga kamay mo sa dibdib ko. Napaatras si Piwi palayo sa kanya na kung umasta ay parabang hahawakan niya pa ito. Huwag kang lalapit sa akin. Che! Wala nang nasabi si Hugo nang talikuran siya ng dalaga. Parang kahit anong pilit niyang ipaliwanag, hindi na ito maniniwala sa kanya. Napabuntong hininga na lang siya at napailing. Hindi niya na rin gustong maka-encounter pa ang Piwi na yon. Kapangalan pa talaga ng katawagan niyang si Piwi. Miss na kita, Hugo. Sabi ni Piwi sa kanya nang muli niya itong tawagan. Napangiti agad si Hugo. Miss na rin kita. Nananabik talaga siya palagi kapag magkausap silang dalawa ng dalaga. Ilang buwan na silang nag-uusap at wala pa rin siyang sawa hanggang sa mga sandaling iyon. Basta lahat ng mayroon sa kanila ni Piwi, tila nakasanayan na lang nila at natural na lamang. Naging abala ka ba sa araw mo ngayon? Tanong ng dalaga sa kanya. Saglit na nag-alinlangan si Hugo bago sumagot. Oo, hindi tumitigil ang trabaho dito. Alam mo na, busy talaga palagi dito sa asyenda ko. Maraming kailangan gawin. Napabuntong hininga si Piwi at medyo nadismaya. Kailan kaya tayo magkikita? Palagi ka nalang busy sa asyenda mo. Gusto ko nang makipag-meet up sa'yo, pero lagi namang hindi natutuloy at lagi ka namang tumatanggi. Napakatagal na, Hugo. Gusto lang kitang makita, makasama kahit minsan. Hindi naman pwedeng palagi na lang tayong sa phone nag-uusap. Bumilis ang tibok ng puso ni Hugo. Tama naman si Piwi. Ilang beses na siyang gumawa ng dahilan para hindi sila magkitang dalawa. Pero hindi pa siya handa dahil hindi niya masabi ang kasinungalingan niya na isa siyang hasyendero. Ang totoo niyan, may balak bumalik sa pag-aaral si Hugo.
para kahit papaano naman makabawi siya sa kasinungalingang ginagawa niya. Gusto niya na kasi na may mapatunayan sa dalaga. Ayaw niya nang mawawala pa si Peewee kung sakali, kaya aayusin niya na ang kanyang sarili. Dahil kay Peewee, sa kanya lamang na-realize na kapag mahal niya ang isang tao, gagawin niya ang lahat para maging better para rito. Peewee, alam mo naman na gusto ko talaga. Aniya at nagsisimula na namang maghanap ng dahilan. Pero busy talaga ako dito sa asyenda ko. Marami akong kailangang asikasuhin. Ipinapangako ko na magkikita tayo sa lalong madaling panahon. Hindi lang ngayon. Maghintay ka muna. Lumambot ang boses ni Peewee, ngunit may bahid ng kalungkutan dito. Naiintindihan ko, Hugo. Hiling ko lang naman na magkita na tayong dalawa. Kontento naman ako sa pag-uusap nating dalawa dito sa cellphone. Pero iba pa rin kapag nakilala natin sa personal ang isa't isa. Gusto talaga kitang makita, Hugo. Sana maintindihan mo ang hinihiling ko sa'yo. Alam ko, sabi ni Hugo at medyo nakukonsensya na. Pangako sa susunod, magpaplano na tayo sa pagkikita nating dalawa. Okay, next time. Sagot na lang ni Peewee na alam niyang napipilitan din naman. Natahimik sandali ang linya at naninikip ang dibdib ni Hugo. Alam niyang nagsisinungaling siya rito at nilamon na siya ng guilt. Natakot siya. Natatakot na kapag nakilala siya ni Peewee sa personal, kapag nakita nito kung sino talaga siya, iiwan na lang siya ng dalaga. Natakot siya na malalaman nito na hindi siya ang lalaking inaasahan nito. Lumipas ang mga linggo at sa tuwing ilalabas ni Peewee ang ideya ng pagkikita, may handang dahilan si Hugo. Mas maraming trabaho, mas maraming responsibilidad. Pero kahit anong pilit nitong itulak na huwag nilang mapag-usapan yon, pinipilit pa rin talaga ni Peewee. Isang gabi, habang nagpapatuloy ang pag-uusap nila, dinerecho na siya ni Peewee sa gusto nitong mangyari. Hugo, hindi ko na alam kung saan to patungo. Matagal na tayong nag-uusap, pero pakiramdam ko hindi ka seryoso sa mayroon tayo ngayon. Paulit-ulit mong sinasabi na sa susunod, pero wala namang nangyayari. Parang hindi ka payag na makilala ako sa likod ng mga ginagawa nating to. Tila umikot ang mundo ni Hugo. Ayaw niyang mawala ito. Hindi pagkatapos ng lahat ng pinagsaluhan nila, ngunit paano niya sasabihin sa dalaga ang totoo? Paano niya maipaliliwanag na isa lang siyang simpleng magsasaka? Seryoso ako, Peewee, sabi ni Hugo. Nahulog na ako sa'yo, pero kasi... Kasi ano? Frustrated na tanong pa nito. Masyadong mabigat ang mga salita. Nahihirapan siyang aminin ang totoo. Peewee, hindi, Hugo. Kung seryoso ka sa akin, makikipagkita ka na. Hindi ko gustong magkatawagan na lang tayo habang buhay. Kailangan nating magkita para malaman natin kung may patutunguhan ba tong relasyon nating dalawa. Sabi pa ni Peewee at nag-iwan ng mga salita na ayaw niyang marinig. Kapag hindi ka pumayag na makipagkita, hinding-hindi na ako makikipag-usap sa'yo kahit kailan. Kaya walang nagawa si Hugo kundi ang pumayag sa gustong mangyari ni Peewee. Labis ang pangamba na bumalot sa kanya. Parang gusto niya nang umurong. Pero nasabi niya na magkikita sila. Kaya alam niyang hindi na siya pwedeng umatras pa. Para kang nakakita ng multo, Hugo. Ano bang problema mo? Tanong ni Jan sa kanya na katatapos lang maligo. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Hugo at hinimas ang likod ng kanyang leeg. Eto kasing si Peewee, gusto niya ako makilala. Sa personal, nagtatanong siya paulit-ulit, ngunit patuloy akong gumagawa ng mga dahilan. Hindi ko kasi alam kung paano itutuwid ang mga kasinungalingang sinabi ko sa kanya. Nagtaas ng kilay si Jan. Di sabihin mong totoo. Saka ano bang kasinungalingan ang sinabi mo? Tumingin sa ibaba si Hugo at iniiwasan ng tingin ang kaibigan. Ang problema, nagsisinungaling ako sa kanya dyan. Sinabi ko sa kanya na isa akong hasyendero. Isang tao na namamahala sa lugar na to. Pero hindi naman talaga ako. Hindi niya alam na magsasaka lang ako. Ayoko namang gawin yon. Kaso may trauma na ako sa ginawa ni Angel dati sa akin. Isa pa, gusto kong magpa-impress kay Peewee para hindi siya mawala sa akin at makipag-usap pa ng matagal. Napasinghap naman si Jan. Ano ba naman yan, Hugo? Gagawa ka ng problema pero hindi mo alam kung paano ka lulusot. At ngayon, natatakot ka na malaman niyang totoo. Tumango si Hugo at nakaramdam ng guilt. Natatakot ako, pare. Paano kung malaman niya? Paano kung magalit siya?
Napakabait niya sa akin at nagpanggap akong ibang tao para lang magustuhan niya. Ayoko mawala siya. Malayo nang narating ng mga usapan namin. Grabe ang pagkahulog ko sa kanya. Kahit na likod niya pa lang ang nakikita ko. Isang maliit na tawa ang pinakawalan ni Jan at umiiling-iling. Nag-aalala ka na magalit siya dahil magsasaka ka? Magagalit siya tungkol doon. Kapag nagalit siya, baka isa lang din siya sa mga katulad ni Angel. Kumunot ang noo ni Hugo. Hindi ko alam. I mean, sinasabi ko sa kanya na nabubuhay ako sa malaking buhay na to, na parang isang mayaman. Sinabi ko lang naman yun kasi nga na-trauma na ako kay Angel. Pero alam ko naman na mali ang ginawa ko. Dapat una pa lang, sinabi ko na sa kanya na isa lang akong magsasaka. Lumapit sa kanya si Jan na may seryosong boses. Hugo, makinig ka sa akin. Kung talagang mahal ka niya, mamahalin ka niya kung sino ka, hindi sa kung ano ka. Oo, maaaring masakit sa una kapag sinabi mo sa kanyang totoo. Pero mas mainam nang malaman niyang totoo kaysa naman itago mo at manatili ka sa kasinungalingan mo. Kailangan mong harapin yan, pare. Sabihin sa kanya kung sino ka talaga. At kung tatanggapin ka niya, malalaman mo na totoo ang pag-ibig niya sa'yo. Na hindi yan tungkol sa pera o sa katayuan mo. Nakabase sa reaksyon niyang desisyon kung tatagal ba siya sa buhay mo. Naramdaman ni Hugo na medyo bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ang takot na mawala si Peewee ay napakalaki. Pero may punto rin naman si Jan. Pwede niya talagang subukin si Peewee kung talagang kayang manatili sa kanya ng dalaga kahit wala siyang malaking maiaalok na magandang buhay rito. Ang pundasyon ng kanilang relasyon ay hindi maaring itayo sa mga kasinungalingan. Kailangan nilang itayo yon sa tiwala at katapatan. Binigyan siya ni Jan ng nakakapanatag na tingin. Hugo, hindi mo dapat ikahiya ang pagiging magsasaka. Nagsusumikap ka naman sa buhay mo. Hindi mo naman ginagawang patapon ng sarili mo. Isa kang mabuting tao. Kung talagang nagmamalasakit sa'yo si Peewee, makikita niya yon. At kung hindi siya mabuti, malalaman mo ang katotohanan tungkol sa kung saan ka nakatayo sa buhay niya. Kung alin lang ba talagang mahalaga sa kanya. Hindi ka maaaring patuloy na magtago, pare. Baka sirain ka lang ng sarili mong kasinungalingan kapag nagpatuloy ka dyan. Mas mabilis siyang mawawala sa'yo kesa kung tapat ka na sa kanya ngayon. Nagpakawala ng malalim na hininga si Hugo. Magkahalong ginhawa at takot ang kanyang nararamdaman. Ang pag-iisip na sabihin kay Peewee ang lahat ay nakakatakot, ngunit sa kaibuturan niya, alam niyang yun lang ang daan pasulong. Hindi niya kayang mabuhay sa patuloy na takot na malaman ito at lumayo. Okay, sige, sabi ni Hugo at tiningnan ang kanyang kaibigan. Sasabihin ko sa kanya. Sasabihin ko na sa kanyang totoo. Saka malalaman niya rin naman kapag nagkaharap na kami. Mas mabuti nang mawala siya sa akin dahil sa kasinungalingan. Kaysa naman patuloy akong umasa sa isang pagkakataong gawa-gawa ko lang. Tinapik-tapik siya ni Jan sa likod. Ganyan dapat, Hugo. Huwag mong hayaang kontrolin ka ng takot. Tingnan mo, kaya ka nahihirapang abutin ang mga pangarap mo. Kasi palagi ka na lang natatakot. Ganyan ka rin sa mga naging iba mong mga babae. Nagmamahal ka pero hindi mo rin mabitiwan ang takot mo. Tumayo si Hugo, isang pakiramdam ng determinasyon ang pumupukaw sa loob niya. Salamat at kahit papano, iniintindi mo ang mga problema ko kahit minsan walang kwenta. Oo naman, kaibigan kita. Lahat maganda sa'yo ay gusto ko at lahat ng pangit sa'yo pagtsatsagaan ko. Nakangiting sabi ni Jan. Natawa na lang si Hugo. Mabuti na lang at may isa siyang kaibigan na handang magpayo sa kanya. Simula nang mawala ang kanyang mga magulang, si Jan ang naging kasama niya sa buhay. Kaya parang pamilya niya na ito. Sobrang lakas ng tibok ng puso ni Hugo habang papunta sa restaurant na malapit sa terminal ng Cubao. Doon kasi sila magkikita ni Peewee. Yun ang panahon. Ang sandali na sa wakas ay makikilala niya ng personal si Peewee. Ilang buwan na siyang nagsisinungaling sa dalaga tungkol sa kung sino siya, kaya kailangan niya ng maging tapat dito. Bahala na kung ano ang mangyari. Kung talagang nagmamahal siya sa akin, tatanggapin niya kung ano ko. Giit ni Hugo sa kanyang sarili, pero nangingibabaw pa rin sa kanyang takot. Nang makarating sa restaurant, mas lalo pang tumindi ang kaba niya. Tumigil siya saglit, huminga ng malalim bago pumasok sa loob. Pagkapasok pa lang, agad niya nang nakita ang damit na suot ni Peewee. Usapan nila ni Peewee na magsusuot ito ng green dress para mabilis niyang makita. Pero likod pa lang at tangkad, kahit nakatalikod, pakiramdam niya ay pinaglalaruan na sila ng tadhana. Peewee,
Nauutal na tanong ni Hugo. Lumingon ito sa kanya. Ha? Bakit ikaw nandito? Hindi ba ikaw yung bastos sa hasyenda ng fiancé ni Ma'am Veron? Hanggang dito ba naman sinusundan mo ako? Umalis ka nga rito. May date ako. Napabuntong hininga si Hugo. Bakit hindi niya na-realize kaagad? Ang babaeng matagal niya nang inaasahan, ang babaeng minahal niya sa mga tawag sa cellphone, nasa paligid niya lang pala. Teka, wag mong sabihing ikaw si Hugo? Bulalas ni Peewee. Ikaw ang kausap ko sa cellphone? Pakiramdam ni Hugo, namumula ang mukha niya sa kahihiyan. Hindi niya inaasahan yon. Pareho silang nabulaga. Pareho silang may inaasahan, pero heto sila at unti-unti nang nalalaman ang katotohanan sa isa't isa. Sabi mo, hasyendero ka. Sabi ni Peewee, baka sa boses ang frustration. Pero tingnan mo, isa ka lang simpleng magsasaka, hindi ba? Sinungaling ka pala. Umaasa ako ng gwapong hasyendero katulad ni Sir Raven. Pero ikaw ang dumating, tauhan ka lang sa hasyende. Una pa lang, nagtataka na ako kung bakit gusto mong dito makipagkita. Naninikip ang lalamunan ni Hugo at iniwas niya ang kanyang tingin. Pasensya ka na. Hanggang mga pagkain lang dito ang afford ko. Aaminin ko naman at alam ko magagalit ka. Hindi ko sinasadyang magsinungaling sa'yo. Natatakot lang ako na baka hindi mo ako magustuhan kung alam mo ang totoong buhay ko. Yung mukha ko, sige, sinadya akong lagyan ng ibang mukha. Kasi naman, naisip ko, kung sasabihin kong hasyendero ako, hindi ganito kalala dapat ang itsura ko. Dapat mukha akong may pera na kayang gamitin ang pera para magpapogi. Humalukip-kip si Peewee at ipinikit ang mga mata. Halatang nagagalit. Well, etong isang bagay na hindi ko inaasahan sa'yo. Nagpapanggap ka bilang isang taong hindi ikaw. Sobrang nag-imagine pa naman ako na isa kang hat na hasyendero na nakasakay sa kabayo. Hat pa rin naman ako. Nakikita mo bang mga muscle na to? Kahit hindi ako nag-gym, batak to sa trabaho. Saka sumasakay din naman ako sa kabayo. Nakagat ni Hugo ang kanyang labi. Nahihiya, ngunit hindi niya napigilan ang sarili. At nagsinungaling ka rin. Sabi mo maganda ka. Hindi naman. Maganda lang ang likod mo. Ngumisi si Peewee na may bahid ng iritasyon. Oh, so ngayon, ako nagsisinungaling? At least, yun lang ang kasinungalingan ko. Eh ikaw, buong pagkatao mo, ibang pakilala mo sa akin. Mas grabe pa rin ang ginawa mo. Hinimas-himas ni Hugo ang kanyang batok. I'm sorry. Ayoko lang naman na madismaya ka sa akin na ako ang kausap mo. Naisip ko na baka ayaw mo akong kausapin kung alam mo kung sino talaga ako. Kasi ang mga babaeng dumaan sa buhay ko, hindi nila matanggap na construction worker lang ako o hindi kaya yung magsasaka. Unti-unting nawala ang galit sa mga mata ni Peewee. Sa tingin ko, pareho na tayong may sikreto, hindi ba? Okay, nagsinungaling din ako sa'yo. Insecurity ko kasi talagang itsura ko. Lalo na tong ilong ko, nadaganan yata ng tatay ko nung bata pa ako. Pinigilan niyang mapangiti. Ayos lang naman, Peewee. Cute nga eh. Tinarayan naman agad siya nito. Anong cute dyan? Tigilan mo ako. May kasalanan ka pa rin sa akin. Tumango si Hugo. Sorry na. Ngayong alam mo na. Nasa'yo na rin naman at umaasa kong hanggang dito na lang to. Mga ilang segundo, nakatayo lang sila doon at nakatingin sa isa't isa. Parehong awkward at hindi sigurado sa susunod na sasabihin. Ngunit maya-maya lang ay nakaramdam na ng gutom si Hugo na nagpapaalala sa kanya na hindi pa siya kumakain buong araw. Bago umalis ng hasyenda, hindi na siya makakain pa sa sobrang kaba. So, panimula ni Hugo, sinusubukang pagaanin ang mood. Nagugutom ka ba? Nagugutom na kasi ako. Tara, kumain muna tayo. Sinulya pa ni Peewee ang menu sa harap nito at pagkatapos ay kay Hugo. Dadamihan ko ang order Inaksiya mo ang oras ko. Kung alam lang natin sa isa't isa, di sana hindi na tayo bumiyahe papuntang Cubao. Sa hasyenda na lang sana tayo nagkita. Total, doon naman na tayo parehong nakatira ngayon. Napangiti si Hugo at nakaramdam ng kaunting ginhawa. Sabay tayong umuwi mamaya Ililibre na lang kita ng pamasahe. Pasensya na sa abala. Sa kabila ng hindi komportable na simula, nandoon pa rin sila. Sabay pa silang nag-dinner. Masaya na si Hugo roon. Kahit parehong disappointed, hindi niya naman maikakaila na maraming binago si Peewee sa mga pananaw niya noong mga panahong nag-uusap sila sa cellphone. Kung ganun, kumain na tayo.
sabi ni Hugo at hinila ang upuan sa tapat nito bago umupo. Saglit na nag-alinlangan si Peewee pero tumango na rin naman at umupo na rin. Nandoon pa rin ang tensyon sa pagitan nila pero at least pareho silang naging honest ngayon. Nang lumapit ang waiter upang kunin ang kanilang order, sumulyap si Hugo kay Peewee. Umaasa na sa kabila ng pangit na simula, yun ang magiging simula ng tunay na bagay sa pagitan nilang dalawa. Lumipas ang mga linggo mula nang magkita sila ni Peewee sa restaurant at ang mga bagay sa pagitan nila naging awkward pa rin. Hindi pa talaga sila nag-uusap simula ng gabing iyon. Nagtatrabaho sila sa iisang hasyenda at ang kanilang mga landas ay nagkukrus paminsan-minsan. Kasual na lang silang mag-usap at hindi na tumatawag sa isa't isa. Seryoso ka ba? Mag-aaral ka? Nakangiting tanong ng Tito Lando niya. Tumango naman si Hugo. Opo, tama po kayo. Hindi pa huli para mag-aral. Agricultural business po ang kukunin kong program. Saka isa pa, may nag-inspire po kasi sa akin para mag-aral. Kasi gusto ko nga pong ibigay lahat sa kanya nang kaya ko pang ibigay. Napangiwi naman si Jan na nakisali sa usapan. Paano mo ibibigay? Hindi na nga kayo nagpapansinan. Hindi na rin kayo nagtatawagan. Parang ikaw na lang ang umaasa. Mukhang walang interes sa'yo si Peewee mula nang malaman niya ang totoo tungkol sa'yo. Mapait na lang na napangiti si Hugo. Ang totoo, pareho nilang naramdaman ang bigat ng kanilang mga kasinungalingan na nakasabit sa kanila. Hindi maitatanggi ni Hugo ang katotohanan na mayroon pa rin siyang nararamdaman para kay Peewee. Ngunit sinubukan niyang huwag pansinin iyon. Malamang ay nawala na rin naman ang feelings ng dalaga para sa kanya. Mas madaling magpanggap na parang wala akong pakialam. Kung tutuusin, dumistansya si Peewee sa akin at wala akong karapatang umasa pa. Nagsinungaling ako sa kanya kung sino ako, tungkol sa pagiging hasyendero. Pag-amin ni Hugo. Upang makayanan ang pag-move on, nagsimulang gumugol ng mas maraming oras si Hugo sa ibang mga babaeng tauhan sa hasyenda. Hanggang sa naging kaklose niya si Ana. Isa rin itong magsasaka at marami silang bagay na napagkakasunduan. Si Ana ay palakaibigan, madaling kausap at magaling makisama. Kaya ang ibang mga tauhan, nagsimula silang tuksohin na baka sila ang magkatuluyan. Hugo, ako nang kumuha ng pagkain mo. Nakangiting sabi ni Ana sa kanya. Napangiti naman din siya at tinanggap iyon. Salamat, Ana. Ikaw, nasaan ang pagkain mo? Dapat hindi ka na nag-abalang ikuha ako. Kaya hindi niya na matuloy ang sinasabi. Nakita niya kasi si Peewee na nakasunod sa amo nito. Napakagatlabi si Hugo at umiwas ng tingin. Nangungulila na siya sa dalaga. Namimiss niya na ang mga gabing nag-uusap silang dalawa. Sinundan ni Ana ang tinitingnan niya. May something ba sa inyo ni Peewee? Minsan kasi naririnig ko si Jan na inaasar ka niya. Pinilit niya na lang ng umiti. Walang something sa amin. Magkakilala lang kami siguro. Ganun. Maya-maya ay nagsalita ang kanyang Tito Lando. Hoy, kayong dalawa dyan. Bakit kayo nagsosolo, ha? Tinukso naman sila ng mga katrabaho nila. Natawa na lang si Hugo. Muli siyang napatingin kay Peewee at nahuli niya itong nakatingin sa kanya. Kaya bumilis ang tibok ng kanyang puso. Gayunpaman, nagkaroon ng munting kirot nang irapan siya nito. Senyorita Veron, kain po! Paanyaya ng isang tauhan sa hasyenda na akala nila hindi si seryosohin ni Veron. Pero yon at gustong makisabay sa kanila. Nataranta tuloy silang lahat. Hoy, pare! Si Peewee oh! Ayain mo kumain! Nakangising sabi ni John. Nahihiya ako. Mahinang sambit ni Hugo pero nakita niya na lang ang sarili niyang pinagsasandok ito ng kanin at ulam. Tumikim siya at lumapit kay Peewee. Kain ka na, Peewee. Napairap naman ang dalaga. Ayoko, sa'yo na lang. Baka kulang pa sa inyo ng kasubuan mo kanina. Umawang ang bibig ni Hugo. Nakita mo yun? Sinubuan niya lang naman ako ng isda. Naiiritang tumingin sa kanya si Peewee. Lumayo ka nga sa akin. Niinis ako sa'yo. Doon ka na sa babaeng tinutokso sa'yo. Magsama kayong dalawa. Bagay kayo. Naiwan na lang na nakatunganga si Hugo nang iniwan siya ni Peewee. Hindi niya alam kung bakit inis na inis ang dalaga sa kanya. Nag-alok lang naman siya ng pagkain. Natatawang tinapik ni Jan ang balikat niya. Selos yan. Selos yung si Peewee sa inyong dalawa ni Ana. Napalunok naman si Hugo. Talaga?
Sa tingin mo, nagsiselo siya? Gusto niya ako kung ganun. Humalakak naman si Jan. Ewan ko sa inyo. Halata naman kayo. Bala nga kayo dyan. Kung gusto mong mapaamin, pagsilosin mo pa hanggang sa sumabog sa inis niyang si Peewee. Hindi niya alam kung bakit, pero nakita niya na lang ang sarili na pinagsiselo si Peewee. Kahit kaunting atensyon lang ng dalaga, gustong-gusto niya nang makuha. Kahit naiinis ito, masayang-masaya pa rin siya. Doon niya palang napagtanto na talagang iba ang naging tama niya kay Peewee kumpara sa ibang mga babaeng dumaan sa kanyang buhay. Gusto kita, Hugo, nakangiting sabi ni Ana. Napayuko naman siya at biglang nahiya. Pasensya ka na, Ana. May minamahal na kasi akong iba. Para sa akin, nobyo ko pa rin siya. Napabuntong hininga si Ana. Si Peewee ba yan? Tumango si Hugo. May mga hindi lang kami pagkakaintindihan. Pero mahal na mahal ko pa rin siya. Ayoko rin na maging unfair sa'yo kung sakaling hindi na namin maayos ang mayroon sa amin ni Peewee. Tipid na ngumiti si Ana. Oo, naiintindihan ko. Nang maglaon ng gabing iyon, natagpuan ni Hugo ang kanyang sarili na naglalakad sa hardin. Inaabangan, baka lumabas ng mansyon si Peewee. Nagulat siya nang makita ang dalaga na nakatayo roon at nanginginig ang mga balikat. Peewee! Nag-aalangan niya pang tanong. Natigilan ito nang marinig ang boses niya. Lumingon ito sa kanya at namumula ang mga mata. Walang sabi-sabi, lumagpas ang dalaga sa kanya ngunit sinundan naman agad ni Hugo. Teka, sandali lang. Aniya, pilit na pinapagaan ang boses. Ayos ka lang ba? Hindi huminto sa paglalakad si Peewee, ngunit nakita ni Hugo ang mga luha sa mga mata nito. Mabilis nitong pinunasan ang mga luha na parang nahihiya sa kanya. Okay lang ako. Garal-galang boses na sabi pa nito. Pwede ba, tantanan mo na ako? Peewee! Tawag ni Hugo at mas naging marahan ang boses. Ano nangyayari? Bakit ka nagagalit? Gusto ko lang naman malaman kung bakit ka umiiyak ng ganito. Napahinto ito sa paglalakad at humarap sa kanya habang puno ng frustration ang mga mata. Bakit mo hinahayaan silang magsabi ng mga bagay tungkol sa inyo ni Ana? Talaga? Bagay kayo? Napakurap-kurap si Hugo. Nagulat sa biglaang pagsabog nito. Hindi ko alam kung anong ibig mong sabihin. Nangaasar lang naman sila at wala namang seryoso ron. Naningkit ang mga mata ni Peewee at nanginginig ang mga labi habang nagsasalita. Hindi lang nangaasar, Hugo. Ayoko makita kang kasama siya. Ayoko makita kang may kasamang iba. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Hugo. Ano? Peewee, hindi ko... Umaarte ka na parang wala kang pakialam. Ganun din ang gusto kong gawin. Pero paano ko gagawin yon? Naiinis na putol ni Peewee sa kanyang mga sinasabi. Sinusubukan kong mag-move on sa'yo pero hindi ko kaya. Ayoko magkagusto sa'yo pero nagkakagusto pa rin. Kaya selos na selos ako kapag nakikita kong kasama mong babaeng yon. Umawang ang bibig ni Hugo, ngunit dahan-dahang sumilay ang ngiti sa kanyang mukha nang humakbang siya papalapit sa dalaga. Nagsiselos ka talaga? Hindi ba obvious? Sarap mong murahin, alam mo ba yon? Napaiwas ng tingin si Peewee at namumula ang pisngi sa kahihiyan. Hindi ko gustong magselos pero hindi ko mapigilan. Inabot ni Hugo at dahan-dahang hinawakan ang baba nito. Peewee, hindi mo kailangan magselos. Gusto pa rin kita. Baka nga, mahal na rin kita. Ganito pa rin ang nararamdaman ko kahit na pagkatapos ng lahat ng kasinungalingan nating dalawa sa isa't isa. Kahit na pagkatapos ng lahat. Napakurap-kurap si Peewee. Nanginginig ang mga labi habang pinipigilan ang mga luha. Gusto mo pa rin ako? Pagkatapos ng lahat? Pagkatapos ng ginawa nating dalawa? Oo, sabi ni Hugo at puno ng lambing ang boses. Gusto pa rin kita. Baka kung may kasama ka ring ibang lalaki, baka selos na selos din ako, Peewee. Gusto kitang makasama. Gusto kong maging official ng relationship nating dalawa. Lumambot ang ekspresyon ni Peewee at saglit na nakatayo lang sila doon. Gusto rin kita, Hugo. Bulong ni Peewee, halos hindi na marinig ang boses. Wala akong pakialam sa ginagawa mo o saan ka nanggaling, kung anong trabaho mo. Gusto ko lang maging tapat ka sa akin. Ngumiti si Hugo. Sa wakas ay gumaan ang pakiramdam niya. Magiging tapat ako sa'yo. Pangako,
Hinding-hindi na ako magsisinungaling sa'yo. Nawala ang tensyon sa pagitan nila. At sa sandaling yon, alam ni Hugo na maaayos pa rin ang lahat sa pagitan nila. Sa kabila ng mga kasinungalingan, sa kabila ng hindi pagkakaunawaan, pareho silang nahulog sa isa't isa. At ngayon, sa pagkakataong yon ay totoo ng lahat ng mayroon sa relasyon nilang dalawa ni Peewee. Hindi kailanman naramdaman ni Hugo ang siglang yon kapag kasama niya si Peewee. Nagsimula na ang relasyon nila ng dalaga at pareho silang masaya roon. Mas lalo tuloy siyang nagkakaroon ng inspirasyon na pag-igihan ng pagtatrabaho at pagpasok sa eskwelahan. "Pagod ka na?" tanong ni Peewee sa kanya. Binitiwan muna ni Hugo ang ballpen at mahigpit na niyakap si Peewee. "Ayos lang, mahal. Yakap mo lang. Nawawala ng pagod ko." Natawa naman si Peewee. "Ang sarap naman sa pakiramdam ng yakap mo. Nawawala rin ang pagod ko." Takot na takot siya noon. Hindi sigurado kung ano ang mangyayari sa pagitan nila pagkatapos ng lahat ng kasinungalingan at hindi pagkakaunawaan. Ngunit ngayon, kasama si Peewee sa kanyang tabi, parang naayos na ang lahat. Nawala ang bigat na minsang nagpapahirap sa kanyang dibdib. Napalitan na yun ng saya na pumupuno sa bawat bahagi ni Hugo. Ginugol nila ang kanilang oras na magkasama sa hasyenda. Madalas na palihim na nagtitinginan sa isa't isa habang sila ay nagtatrabaho, nagpapalitan ng maliliit na ngiti. "Hugo," sambit ni Peewee, medyo nag-aalangan ng boses. "May gusto akong sabihin sa'yo at sa tingin ko, oras na para malaman mo." Bumilis ang tibok ng puso ni Hugo. Pinisil niya ang kamay nito, sinusubukang pakalmahin ng girlfriend niya. "Maaari mong sabihin sa akin na kahit na ano, Peewee. Mahal kita at kung ano man yon, kaya nating harapin ang magkasama." Saglit na nag-alinlangan si Peewee, ang mga matay nakatingin sa kahit saan maliban sa kanya. Para bang mabigat na katotohanan yon na nahihirapan itong sabihin. "Ipapakilala na kita sa nanay ko, Hugo. Pero bago ko gawin yon, may isang bagay tungkol sa akin na hindi ko pa nasasabi sa'yo. Bagay na kinatatakutan ko na baka hindi mo matanggap." Nahihiyang sambit ni Peewee. Mata man niyang tiningnan ang dalaga. "Ano ba yun, Peewee? Alam mong tatanggapin ko yan kahit ano pa yan." Nakagat ni Peewee ang labi. "May anak na ako, Hugo. May anak ako sa pagkadalaga. 3 taon na siya ngayon at inaalagaan ng nanay ko habang nagtatrabaho naman ako dito. Hindi ko magawang sabihin sa'yo kasi natatakot din ako na baka hindi mo tanggapin. Ayokong isipin mo na may dinadala akong bagahe sa relasyon nating dalawa. Pero hindi ko na talaga to kayang itago pa sa'yo." Nakaramdam ng pagkabigla si Hugo. Maraming tumatakbo sa kanyang isipan. Hindi niya inasahan na may anak na si Peewee. Hindi man lang sumagi sa isip niya ang ideya na yon. Pero nang tumingin ito sa kanya, nang makita niya ang kahinaan sa mga mata nito, ang pag-aalinlangan sa postura, naiintindihan pa rin niya. Dala-dala nito ang sekretong iyon. Natatakot na baka hindi niya matanggap. Natatakot na baka yon ang magtulak sa kanya para lumayo. Huminga siya ng malalim. "Peewee, hindi ako magsisinungaling. Nagulat ako. Pero yun lang. Mahal kita at kung bahagi mo ang anak mo, mamahalin ko rin ang anak mo. Hindi yun magiging komplikado para sa akin." Nanlaki ang mga mata ni Peewee. Hindi ka galit? O nabigo?" "Siyempre hindi." Malumanay na sabi ni Hugo, sabay taas ng baba nito para salubungin ang kanyang tingin. "Nagulat ako, oo. Pero walang magbabago. Mahal kita, Peewee. At ang anak mo, bahagi mo siya. Mamahalin ko din siya. Maaari tayong maging isang pamilya tulad ng gusto nating dalawa. Sana, hayaan ako ng anak mo na maging tatay sa kanya." Nangingilid ang mga luhas sa mga mata ni Peewee. "Oo naman. Dati pa man gusto ko nang magkaroon ng tatay ang anak ko. Hindi kasi ako pinanagutan ng dati kong boyfriend." "Sa buong puso ko," sabi ni Hugo at magiliw na niyakap ang kanyang girlfriend. "Lahat ng mayroon ka, mamahalin ko kahit pangit pa yan. Kasi alam kong ganoon ka rin naman sa akin. Gusto kong makilala ang anak mo. Gusto kong maging bahagi ng buhay mo sa lahat ng paraan. Napakalakas mo, Peewee. Pinalaki mo siya ng mag-isa. Naging matapang kahit hindi ka pinanagutan ng nakabuntis sa'yo. Kaya ngayon, nandito na ako. Pwede mo kong maging katulong sa pagpapalaki mo sa anak mo." Gumanti ng yakap sa kanya ang dalaga. "Natatakot akong sabihin sa'yo, akala ko aalis ka.
Akala ko iiwan mo ako kapag nalaman mo na single mother ako. Pero ngayon, nakikita ko na mahal mo talaga ako. Siyempre naman, bulong ni Hugo at hinaplos ang buhok nito. Mahal kita at ang anak mo at ipinapangako ko magiging pamilya tayo. Kapag nakatapos ako sa pag-aaral at nagkaroon ng magandang trabaho, pakakasalan na kita. Umupo sila roon ng ilang sandali. Ang araw ay nagsisimula ng lumubog sa likuran nila. Gayunpaman, parang bagong simula ang relasyon na mayroon silang dalawa. Hindi na nag-iisa si Peewee at si Hugo, nahanap niya na ang kanyang lugar, hindi lang sa buhay ni Peewee, kundi sa buhay ng anak nito. Simula ng araw na yon, nagpatuloy si Hugo para sa pangarap nila ni Peewee. Nakilala niya na rin ang nanay at ang anak nitong si Nigel. Tuwang-tuwa siya dahil napakadaldal ng anak ni Peewee at palaging gustong bumuntot sa kanya kapag pumupunta sila ni Peewee sa bahay ng mga ito. Ikaw naman pala tong katawagan ng anak ko. Akala ko, hasyendero at pogi anak. Tanong ng nanay ni Peewee. Nanlaki naman ang mga mata ng kanyang girlfriend. Nay, hindi. Ano ka ba naman? Nasabi ko na nga po diba, nagkamali lang po. Tauhan po siya sa hasyenda. Napalunok si Hugo. Pasensya na po. Nagsinungaling po ako sa anak ninyo. Gusto ko lang po kasi talagang magpa-impress sa kanya. Pasensya na po talaga. Pero ngayon nagsisikap naman po ako na mag-aral. Second year na po ako sa kolehiyo. Nangako rin po ako kay Peewee na pakakasalan ko po siya kapag nakatapos na po ako sa pag-aaral at nagkaroon ng trabaho. Gusto ko rin po kasing bigyan ng magandang buhay ang mag-ina. Noong sila ni Angel, hindi ganoong kalaki ang pangarap niya. Pero nang makilala niya si Peewee, bigla na lang lumaki yon at marami na siyang gustong maabot. Gusto niyang kasama ang mga ito sa mga pangarap niyang gustong abutin. Hinawakan ng nanay ni Peewee ang kanyang kamay. Wala naman akong pakialam kung mahirap o mayaman ka. Basta mabuhay mo lang ang anak at apo ko. Salamat na paninindigan mo ang anak ko. Ito lang naman ang pangarap ko para kay Peewee. Gusto ko na makahanap na rin siya ng mabuting asawa sa kabila ng pagkakaroon ng anak sa lalaki na hindi naman siya pinanagutan. Naluha naman agad si Peewee. Nay naman, pinapaiyak mo ko. Yan din po ang pangarap ko. Mabuti na lang po at nakilala ko tong si Hugo. Bigla namang tumahol ang aso ng mga ito na may pangalang Hugo. Natawa na lang silang tatlo. Kapangalan niya nga talaga ang aso ng mga ito. Lumapit sa kanya si Nigel. Papa ko ikaw? Napangiti naman siya kaagad at kinandong ang bata. Oo, papa mo na ako. Pwede mo na akong tawaging papa. Hinaplos ni Peewee ang buhok ng anak nito. Ang sarap niyong pagmasdang dalawa. Salamat Hugo. Salamat at tanggap mo rin ang anak ko. Lumipas ang mga taon, sa wakas ay nakagraduate na rin naman si Hugo. Ang boss niya sa hasyenda, nag-offer ng trabaho sa hasyenda kaya hindi na rin siya lumayo. Pinatuloy na rin naman kasi sila sa apartment nito hanggang sa makaipon sila ni Peewee sa gusto nilang bilhin na lupa roon. Balak nilang doon magpatayo ng bahay at manirahan na rin. Dahil nagsasama na, pinilit na muna nilang maikasal sa munisipyo. Doon muna dahil mas pinag-iipunan nila ni Peewee ang bahay. Naiintindihan ko naman mahal. Naluluhang sabi ni Peewee. Alam mo, itong pagpapakasal mo pa lang sa akin, masayang-masaya na ako. Kahit simple lang, ayos na sa akin. Pinunasan ni Hugo ang mga luha nito. Tahan na, masisira ang makeup mo. Basta kapag may bahay at lupa na tayo, isunod natin ang kasal sa simbahan. Gusto kong maranasan mong magsuot ng gown at maglakad papunta sa altar. Mahigpit siyang niyakap ni Peewee. Ang swerte ko na nakilala kita. Salamat sa pagdating mo sa buhay ko, mahal. Salamat din sa inyo ng anak mo. Binigyan niyo ako ng isang pamilya. Nakangiti niyang sabi habang hinahaplos ang buhok nito. Ngiting-ngiti naman ang nanay ni Peewee. Ang ganda niyong pagmasdan. Mamaya na kayo mag-iyakan. Magpa-picture kayo para may masabit naman kayong wedding photo sa bahay ninyo. Lumipas muli ang mga taon. Nakapagpagawa na sila ng bahay sa nabili nilang lupa ni Peewee. Masinop din kasi ang asawa niya at madiskarte sa mga negosyo kaya nakaipon sila ng mas mabilis. Papa! Bulalas ni Nigel sa kanya. Bumisita po si Tito dyan. Kasama niya po ang asawa niya. Hindi naman si Hugo. Talaga? Mukhang mapapainom kami ah.
Lumabas naman ang asawa niyang si Piwi na buntis na sa pangalawa nilang anak. Hoy, mahal, hinay-hinay ka. Lagot ka sa akin. Suka ka ng suka kapag nalalasing. Nahihirapan ako maglinis. Naglambing naman siya kaagad. Sorry na. Minsan lang naman. Pagbigyan mo na ako Inirapan naman siya ni Piwi pero natawa na rin ito. Sige na, pumunta ka na rin sa likod. Nandun ang mag-asawa. Susunod ako. Ihahanda ko ng pulutan niyo ng kaibigan mo. Napangiti naman si Hugo. Nang makita niya si Jan, agad silang nagyakapan. Para silang magkapatid kaya kahit may mga asawa na, hindi pa rin sila mapaglayo. Alam mo ba, lumuwas kami ng Maynila. Nakita namin si Angel, yung ex mo. Sabi ni Jan sa kanya. Yun, naghihirap na. Nabilanggo ang asawa dahil pusher pala. Kaya pala yumaman, ang bilis ng karma. Napailing na lang si Hugo. Hayaan mo na, matagal na naman yun. Wala na rin akong pakialam. Mabuti na lang na ginawa niya sa akin yun. Kung hindi, baka hindi ko nakilala ang asawa ko ngayon. Sinong pinag-uusapan nyo? Tanong ni Piwi na sumulpot mula sa kanyang likuran. Ngumiti lang naman si Hugo at hinawakan agad ang kamay ng asawa niya. Sinasabi ko lang na ang swerte ko na ikaw ang asawa ko, mahal. Napangiti naman si Piwi. Mas mapalad ako sa iyong mahal. Marami man silang pinagdaanan, sila pa rin ni Piwi ang nagkatuluyan. Nagpapasalamat si Hugo sa Diyos na mabuting babae ang ibinigay sa kanya. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na palaging maging totoo sa ibang tao, na dapat tayo ang maging unang maging proud sa ating mga sarili. Tandaan din natin na may mga klase talaga ng pag-ibig na magbibigay sa atin ng kabiguan. Subalit kapag nakita na talaga natin ang nakatadhana para sa atin, makaranas man ng kabiguan, magpapatuloy pa rin dahil mas malakas ang pagmamahal kaysa sa kabiguang nararamdaman. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.